Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang kontrobersyal na pangyayari ang naganap sa Kongreso ng Pilipinas. Si Martin Tambalos Romualdez, ang kasalukuyang Speaker ng House of Representatives, ay inabisuhan na umalis na sa kanyang posisyon at sa Kongreso. Ayon sa mga ulat, isang utos mula sa Senado ang nagpasya na palayasin si Romualdez sa kanyang mga tungkulin. Ano nga ba ang naging sanhi ng desisyong ito? Base sa mga impormasyon na nakalap ng aming mga reporters, ang sinabi ay naglabas ng isang resolusyon ng nag-aatas kay Romualdez na magbitiw sa kanyang posisyon bilang Speaker ng Kamara. Ayon sa mga mambabatas, ang desisyon ay bunga ng ilang mga issue at hindi pagkakasunduan sa mga mahalagang usapin sa gobyerno. Partikular na ang mga hindi pagkakaunawaan sa mga panukulang batas at ang di umano'y hindi maayos na pamamahala sa mga proyekto. Sa isang press conference, nagbigay ng pahayag si Romualdez at itinanggi ang mga aligasyon laban sa kanya. Iginit niya na ang kanyang mga aksyon bilang Speaker ay nakatuon sa kapakanan ng nakararami at hindi upang maghasik ng alitan. Subalit, hindi rin itinanggi na may mga hindi pagkakasunduan sa mga kasamahan sa Kongreso at Senado na nagbunsod ng matinding tensyon sa pagitan ng mga lider ng pamahalaan. Ang desisyon ng Senado ay nagdulot ng mga reaksyon mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Ang mga kritiko ng administrasyon ay nagbunyi sa balita. Itinuturing na isang hakbang patungo sa pagsasaayos ng gobyerno, habang ang taga-suporta ni Romualdez ay nagsabing ito'y isang bahagi ng mga political maneuvering. Ayon sa kanila, ang pagpapalayas kay Romualdez ay isang indikasyon ng pagkakawatak-watak sa loob ng mga mahalagang institusyon ng bansa. Habang wala pang formal na pahayag mula sa mga kinauukulang ahensya ng gobyerno, nakatakdang magsagawa ng isang impeachment hearing sa mga susunod na araw upang talakayin ang mga aligasyon laban kay Romualdez at ang mga hakbang na kailangang isagawa upang matukoy ang mga susunod na aksyon. Naghihintay na lang tayo sa mga susunod na araw kung ano magiging kahihinatnan ng kasong ito. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Magmatigas ka pa, Romualdez. Ha? Titigas-tigasin ka no? Kung gusto nyo maglabasan tayo at ayaw nyo talagang aminin. Kung anong pinag-uusapan, keso PI, keso RDs, tapusin na lang yung trabaho nila. Diba? Yung LEDAC, yung SONA, priority. Imbes daw na kung ano-anong multo sa tiyatsa ang nakikita ng Senado, ang tutukan na lang daw nila ay ang pagpapasa ng mga batas. Tutukan na lang yung trabaho nila. Ang ating inano tayo, porque tapos na yung trabaho natin Kadugay. Oh my God, ang Ating mukha. pakialam sa PI. Nakakadiri at nakakasalukasok at nakakainsulto ba? Nakaliwain ka ng asawa mo? And then sasabihin sa'yo ulit, para we make amends, mga liwa ka na din. If they want to pursue, or if they want to inspire another people's initiative, we shall support the same. Libo-libong reklamo na raw ang natanggap ng opisina ni Senate Majority Leader Joel Villanueva at may nakalap na rin daw siyang ebidensya, kabilang na ang audio recording ng 4 na kongresista na umaming sa Kamara mismo galing ang People's Initiative. Pinag-aaralan niyang ilabas ang mga ito sa hearing tungkol sa People's Initiative sa Martes. 90% ng complainants itinuturo ang mga staff ng congressman. Si Mayor mismo nagsalita na ito yung pakiusap ni congressman, even a congressman, is pointing his leader. Kung gusto nyo maglabasan tayo at ayaw nyo talagang aminin, Para kina Marcos at Villanueva, may trust issue na o mahirap ng pagkatiwalaan ng mga kongresista, lalo na't ayon sa senadora sa naunang meeting ng Pangulo kasama ang mga mambabatas noong January 11, malinaw na napagkasunduang ititigil na ni Romualdez ang People's Initiative. Malayang press release na tapos na. Ibig sabihin, hindi si Speaker sumusunod sa Pangulo. Walang kwentang kausap ang hindi tapat. Is the entire government running rogue? The Congress is defying the agreement with the Senate that was forged in the presence of the President. Kanina, nakatanggap si Zubiri ng sulat mula kay Romualdez na nagsasabing suportado ng Kamara ang kanyang panukalang Resolution of both Houses number 6 na aamyenda sa economic provisions at susuporta rin daw ito kung magsasagawa ng sariling People's Initiative ang Senado. Nainsulto raw si Villanueva rito dahil para sa kanya, nilinlang ng Kamara ang Senado sa pagpuslit ng People's Initiative. Tama. nakakadiri at nakakasalukasok at nakakainsulto ba? Nakaliwain ka ng asawa mo? Grabe, garapalan. Diba? Kay Senator Amy na mismo nanggaling na hindi nakikinig si Romualdez sa presidente. Diba? Kaya nanggagalaiti si Amy Marcos kasi kung umasta itong si Romualdez, akala mo kung sino. Hoy Romualdez, hindi ka binoto ng sambayan ng Pilipino. Diba? Inappoint ka lang naman ng mga kapwa mo
congressman para maging speaker. Pero hindi ang sambayan ng Pilipino ang nagluklok sa'yo at pumili sa'yo. Diba? Kaya matuto kang umasta sa kung saan ka lang dapat. Diyos ko, ngayon lang ako nakakita ng Speaker of the House na binabangga ang Senado. Diba? Pinagsasabihan pa niyang, halos sabihan pa niyang tamad at pakupal-kupal ng mga Senado kasi ang tagal-tagal. Ay, Diyos ko. No? Sa totoo lang mga lords, as long as andyan pa yung si Speaker Romualdez at as long as andyan pa yung ambisyon niya, magkanda gulo-gulo talaga ito. Pati presidente, hindi siya nakikinig. Pati presidente, hindi siya sumusunod. Yung 2023 LEDAC na inagli natin noong Hulyo, natapusin natin noong Disyembre, tinapos natin yung Setyembre. 3 months in advance. Yung mga SONA priorities na dapat tapusin pa natin bago mag-SONA, tinapos na natin noong Disyembre, over 6 months in advance. Hinintay na lang natin yung mga kaibigan natin sa Senado kung kailan nila tatapusin. Pero kumbaga, wala kaming back subjects, naghihintay lang kami. Kaya sana, yung mga kaibigan natin sa Senado, ibig na kung anong pinag-uusapan, kesyo PI, kesyo RBs, tapusin na lang yung trabaho nila. Diba? Yung LEDAC, yung SONA priority, tapusin na lang. Tutukin na lang yung trabaho nila. Parating tayo porque tapos na yung trabaho natin eh. Kadugay. Wow, ang yabang magsalita. For your information, ang mga pinagsasabihan mo, mga senador. Grabe mga lods, ngayon lang ako nakakita ng Speaker of the House na binabangga ang Senado, di ba? Minamadali ang mga senador at kung sino makaasta, grabe! Pinagtataka ko talaga yung mga lods, bakit ang taas ng confidence ngayon ni Romualdez kung makapagsalita siya, kung makapag-demand siya sa mga public officials natin ay ganun-ganun na lang. Diba? Sinabihan pa niyang kadugay. Diba? Palibasa kasi, yung mga pinagagagawa mo, bakit bumibilis? Kasi ginagamitan mo ng pera. Diba? Minumudmudan nyo ng pera ang mga taong bayan. Kaysa daw, iba-iba daw ang mga pinag-uusapan ng mga senador. Kaysa daw, maraming mga pinagsasabi, Chacha, People's Initiative. So anong gusto mo, Romualdez? Pikit mata ang mga senador. Susunod-sunuran sa'yo. Dahil porket nagmamadali ka o minabadali mo, pati senador gusto mong, di ba, utu-utu sa'yo. Grabe din no? Iba din yung confidence level ni Romualdez. Grabe. Kaya gets ko na bakit nanggagalaiti sa galit sila Joel, di ba? Villanueva, no, yung ibang mga senador. Kasi kung makaasta itong si Romualdez, grabe. Tama naman, mas binoto ng tao, di ba, ang mga senador. Grabe, parang siya na ang naging presidente ng Pilipinas. Di ba? Hindi naman masyadong halata Romualdez, di ba? Hanep din talaga itong si Speaker Romualdez, no? Basahin natin ang kanyang statement. Sabi niya, Romualdez, hindi papatol sa batikos. Inihayag ni House Speaker Martin Romualdez nitong Huwebes na hindi umano niya papatulan ang mga ipinupukol na batikos sa Kamara o maging sa kanya na may kaugnayan sa isinusulong na charter change or chacha. Yes, no, hindi ka pumapatol kasi may tagapagpatol sa'yo. Diba? Si Makagago, si Jamagdo, at mga kongresista, diba? Gets ko na yung paawa effect mo eh. Diba? Kunwari, wala kang alam. Kunwari, hindi ka involved. Pero pag nagkagipitan, grabe, ang dami mong tagapagtanggol. Diba? Halatang halata na eh, para ikaw ang anghel, ikaw ang hindi masama, ikaw ang may nagawa. Diyos ko, diba? Ang tanong dito, Speaker Romualdez, aangal ba sina Senator Amy at VP Inday Sara kung tama yung mga pinaggagawa mo? Diba? Do you think i-against kanila kung tama naman yung ginagawa mo at wala kang ginagawang masama? Kaya nga, di ba? Kaya nga against sa'yo sila Senator Amy. Kasi alam nila Senator Amy ang pinaggagawa mo. At ito pa, sa lahat ng issue
sa buong Pilipinas, andun ka. Kunwari, ikaw ang magne-negotiate from the president. Kunwari, ikaw ang sasalba sa mga driver. Kunwari, ikaw ang alas nila para maaprubahan ang mga request nila, no, sa presidente natin. Grabe, iba din. No, iba din talaga. Kitang-kita mo talaga right now, no, na as if itong si speaker na walang ginagawa, pero siya pala ang behind the scene. Magre-react ba ng ganyan si Senator Amy kung wala lang? And kitang-kita naman kung paano ka ipagtanggol, no, ng mga kongresista. Kitang-kita naman, pati nga ang mga makakaliwang grupo, pinagtatanggol kay. Pati nga mga makakaliwang grupo, kakampi mo na. Ang sabi ni Presidente PBBM, at maaalala nyo to, hindi ko kinakailangan ng charter change para magkaroon ng pag-unlad. At ang nangyari nga is, matapos ang isang taon, talaga namang isa tayo sa pinakamalakas at malagong paglaki ng ekonomiya. No? So tama, hindi kinakailangan ng charter change para umunlad ng ekonomiya. Pero ang Speaker Romualdez, sabi niya kinakailangan amendahan ang economic provisions ng charter change. Pangalawa, pirma. Abay, ang sabi ni Presidente, itigil yung pirma na yan. Dahil yan ay nagiging dahilan para tayo maging hati-hati. At saka, hindi niya nagustuhan yung pagbabayad ng suhol na nakita niya sa television. Bagamat ang nagsabi nito ay si Senate President Zubiri, matapos makipagpulong sila nung araw ng Van de Honor, kasama si Senate President Zubiri, Senate Pro Tempore Legarda, at saka si Speaker. Ang sabi nga, napakainit daw ng tahalakayan. Pero matapos sa pagpupulong na yan, tinalaga ni Presidente ang Senado na manguna para dito sa pagbabago ng economic provisions at hindi nga sila sigurado kung kinakailangan pang baguhin ang ating saligang batas kasi po pwede naman niyang gawin sa pamamagitan ng batas. Abay, matapos maanunsyo to, anong nabalitaan natin? Tuloy pa rin ang pirma. Tuloy pa rin ang pagkahalap ng pirma. Tuloy pa rin ang dideposito ng mga pirma sa COMELEC. At syempre, tuloy pa rin ang pamimili ng mga signatures. Pangalawang beses na po yan na pagsuway, di ba po? Yung yung impeachment ni Sara Duterte, hindi naman siya sumuway. At least hindi pa. Kasi yung pirma, malinaw ha. Sa usapan pa yan, sa harapan ng mga pinakamataas na mga opisyalis ng Senado. Pero sinuway pa rin ni Mr. Speaker. So ang tanong, talaga bang sumusuway si Speaker kay PBBM? Ang pangatlo pa pala, nagsalita ang Presidente 7 buwan nang nakakalipas na hindi siya makipagtulungan sa ICC dahil labagyan sa ating soberenya. Pero anong sinabi ni Secretary Boying Remulla 5 araw pa lang ang nakakalipas? Si Secretary Boying Remulla po kasi kaeskwela namin sa UP College of Law. So sila po talaga ay mag-contemporaries. Kami po ay magko-contemporaries. Pero ang diferensya, silang dalawa ni Speaker at si Secretary Remulla mag-brad sa Upsilon Sigma Phi. So talagang very close po yan. Okay? So anong sinabi ni Secretary Remulla, bagamat ang huling banggit ni Presidente ay hindi siya makikipagtulungan, although pag-aaralan ng pagbalik sa ICC. Ang sabi, makikipagtulungan na sa ICC ang dahilan kasi nga nagpasa ng House Resolution ang Kamara de Representante. So alam niyo po yan, magkakampi talaga sila sa politika, so susunod ang Secretary Remulla sa kagustuhan ni Speaker. Pero ngayon, kahapon, lininaw ni Presidente for the 100th time, hindi tayo makipagtulungan. Anong nangyayari? Sumusuway nga ba si Speaker kay PBBM? Well, siyempre, isa yung possibility yan. Bakit siya sumusuway? Kasi siguro iniisip niya, pinsan ako, walang mangyayari sa akin. Pinsan ako at matalik na kaibigan, walang mangyayari sa akin. Pwede po yan. Pero parang nakakahiya din kung ikaw speaker, nababalik na rin ng Presidente. Miski suwayin mo siya, nalalaman ng mga kasama mo sa Kongreso na parang hindi pala kayo tugma ng nais ng Presidente at kaya ka namang hinalal, ang perception is siya ang pinakamalapit kay Presidente. Pero beyond the fact na pinsan siya, ano pa kaya ang dahilan? May nagsasabi, ay, alam ni Speaker ang lahat ng sekreto ni PBBM. Pero kung sekreto yan, at kung talagang ibubulgar na Speaker ang mga sekreto ng Presidente, hindi ba kung bubulgar niya ang mga sekreto, pati siya ay mawawala sa posisyon? Dahil ang Speaker naman ay hinalal ng mga kapwa-kongresista dahil endorse siya ng Presidente. So parang hindi ata sekreto. Or, ito ang pinakamalala, baka naman sa mulat-mula, si Speaker talaga ang nasusunod.
Hindi ko alam kung bakit. Pero malinaw po yan, ha? Hindi siya sumusunod sa sinasabi ng presidente at ang pinaka nakakatakot ay siya talaga ang nagdedesisyon. Ano pa yung dinidesisyonan ni Speaker? Yung relasyon natin sa China. Kasi silang dalawa magpinsan, yung ambassador to United States na si Bibs Romualdez, talagang maka-Amerikano sila. Nung bagong-bago si PBBM, ang sabi naman niya, China ang pinaka-importante nating partner. Kasi nga, pangalawang ekonomiya sa daigdig, kapitbahay natin. Pero nabago. At tingin ko yan, sa impluensya talaga yan na magpinsang Romualdez, Bibs and Martin. So ang final possibility ay hindi sumusuway. Siya talaga nagpapatakbo ng gobyerno. Now, anong solusyon? Naku, ang solusyon ay naki-PBBM. Mr. President, dahil kinampanya naman kita para maging presidente, patunayan niyo po na kayo talaga ang gumagawa ng desisyon bilang presidente at hindi si speaker. Paano niyo po magagawa yan? Naku, parang isang pamamaraan na lang ang po pwedeng gawin ninyo. Palitan niyo na si speaker. Habang siya po ay speaker, talaga namang susubukan niyang masunod ang kagustuhan niya. O isa pa pala, pantakin niyo yung SMNI. Di ba sa lahat ng television channels ng eleksyon, yan lang naman talaga sumuporta kay PBBM. At yan ang dahilan, kaya yung sa debate lang na SMNI, na sumipot si PBBM. And yet, pinasara ni Speaker. Nagdududa pa ba kayo kung sinong nasusunod? Mukhang si Speaker talaga ang nasusunod. So Mr. President, ang tanging pamamaraan para mapakita mo na ikaw ang in control, tanggalin mo na yung pinsan as Speaker. Dahil habang nananatili po siya sa speaker, babaliwalain niya ang mga desisyon mo. Siyempre, may mga nagtatanong, bakit kaya ang nagdedesisyon ay si Mr. President? Unang-una, talaga pong napaka-divisive nitong si speaker. Pinagwawatak-watak niya ang unit team. Kabuti-buti nagsimula tayo, nagkakaisa ang Duterte at ang Marcos. Hindi ko maintindihan kung bakit gusto ni Speaker na magkahiwalay ang Marcos at Duterte. Wala pong mabuting idudulot yan. Dahil sa pagkakaisa, tayo po ay malakas. Pangalawa, parang bengador itong si Speaker na hindi na makatangian ng ating PBBM. Galit siya dahil tinawag siyang tambaluslos, tinanggalan ng budget. Inisnab siya, kaya ipakuhuli sa ICC. Tama ba yan? Halal ng taong bayan yan, katandem yan ng ating presidente. And yet, dahil petty ka, nabubuisit ka, gagawin mo ito at gagabuhin mo pa. Bababuhin mo pa yung institusyon ng Kongreso. Galing po ako dyan sa Kongreso. And I can tell you, I consider my days in Congress as my happy days. Hindi po kami ganyan ng 17th Congress. At nakakaawa po na tinatrato ng speaker na parang rubber stamp ang mga kongresista na kapag hindi sumunod, walang budget. Naku, wag pong ganyan dahil lahat po kayo dyan sa Kongreso binigyan ng mandato ng iba't ibang distrito. Hindi po dapat ganyan. So Mr. President, unang-una para mapatunayan mong you're in control, talagang kinakailangan masunod ang sinasabi mo na hindi mangyayari habang kinukontra yan ng speaker. Ang solusyon lang dyan, ipakita sa lahat na you are President. Palitan mo na po ang inyong pinsan as Speaker of the House. 380 naman po yung pagpipilian nyo bilang kapalit. Pero habang hindi nyo po ginagawa yan, nagmumukha po kayong inutil. I'm so sorry. Pero habang kayo nagsasabi na for 100th time, sinabi ko na hindi ako makikipag-cooperate, bakit sinabi ni Justice Secretary Remulla na makikipag-cooperate siya dahil daw doon sa House Resolution ng House? Sino na naman ang promotor ng House Resolution na yan? The Speaker. Dahil napikon siya na inisnab siya ni Bibi Sara doon sa arrival statement nyo galing kayo sa ATEC. Pag hindi nyo po ginawa yan, mababaliwala yung mandato ng 30 million na Pilipino na bumoto sa iyo. Hindi po namin hinalal ang speaker para maging presidente. Ang naghalalang pulong sa kanya ay yung mga taga-Tacloban. Baka nga po hindi manalo yan ng gobernador sa Leyte mismo dahil mga pitilya ang mga nanalo doon Isang distrito lang po yan, isang syudad lang yan. Bakit naman siya magdedesisyon na parang presidente? Kayo po ang halal. At habang siya nananatiling speaker, patuloy po niyang susuwayan kayo. Agree or disagree? Tignan natin ang mga texters natin. Okay? Sinong unang texters? Marites Mindoro, abusado po attorney, si Romualdez. Emelita, sumusuway si speaker sa Pangulo. Wala namang boses ang Pangulo sa asawa at pinsan niya. Bakit ano pang silbi niya kung di rin niya na siya
nasusunod sa pagpapatakbo ng gobyerno sa loobin lang po. Tama po kayo kasi ang hinalal naman nating presidente si PBBM, hindi si Mr. Speaker. Mga taga-Tacloban lamang ang naghalal sa kanya bilang kongresista. Mylene Ramos, good evening, Spokes. Sana VP Sara tatakbo siya sa next election at bakit po nadawit si VP Sara sa issue na ICC? Yun nga po, nung siya naman po ay Mayor at Vice President, walang issue. Pero yung siya naging Vice President, dinawit siya ng mga makaliwa, yung mga terorista pumapatay ng kapwa Pilipino at sinama siya sa kanilang demanda. Reynaldo Sanggalang, Tamba will never defy BBM because why will Tamba defy BBM when in fact he is actually running the government? Yun nga pong sinasabi ko, hindi siya nagde-defy. Siya talaga ang nagpapatakbo. Tama ka, Reynaldo. Yan yung aking situation number 3 na nakakatakot kasi hindi naman natin siya binigyan ng mandato para maging presidente. Si Maki mas magpili, feeling president na kasi si Tambaloslos. Ang sinusunod niya si Liza Smags na siyang nagpapatakbo ng gobyerno. Ang kapal ng apog nila. Pero sa tingin ko naman po, itong mga pangyayaring to, Kamara kasi ang gumagalaw eh. So ang sinusunod nila, si Speaker at wala naman po kinalaman si First Lady Liza. Mac, imposibleng walang basbas si BBM sa pagpasok ng mga taga-ICC. Maniniwalang alang ako kay BBM kung ipa-deport at persona ng grota mga pakialamerong taga-ICC. Ako naman po, may compromise. I will accord him the benefit of the doubt, pero kinakailangan isulat niya yung decision na yan. Mag-issue siya ng isang presidential issuance na nagsasabi na hindi dapat makipagtulungan ng lahat ng ahensya ng gobyerno ay hindi talaga dapat makipagtulungan. Joe, Atty. Roque, ano po masasabi mo? Bakit takot si PBBM kay Tambaloslos? In short, hawak sa leg si PBBM. Parang nga po eh. Pero ang sabi ng mga malalapit sa kanila, sa mulot mula raw kasi ang pera nasa pamilya ni Martin. Sa totoo lang po, nung kaibigan ko yan sa College of Law, ang bahay po niyan hektarya sa Forbes Park.